So, hello guys. Dito ulit ako sa tutorial videos. Kung gusto mo ma-notify sa aking mga videos na paparating, mag-subscribe lang sa aking channel. And, yon yung kulay pula sa baba. Tsaka, click mo yung notification bell. Tapos, kung gusto mo mahanap yung buo kong playlist, click mo lang yung name ko nakatabi ng subscribe button. So, ito ay requested video. 25% to 50%. So, ang tanong talaga dyan, what is 25% of 50% of 80. Ano daw yun? Okay, alamin natin yan. Paano ito sinusolve? Actually, kapag nakita tayo ng ganitong tanong, pabaliktad ito sinasagot. Una is magsisimula kayo. Hinahanap mo ay 25% ng 50% ng 80. Kung sasagutan nyo to, pabaliktad dapat. Dapat kunin nyo muna yung 50% ng 80. Kapag nakuha nyo na yung 50% niya, kunin nyo yung 25% ng 50% niya na value. Yan, kundi nyo na-gets, ganito siya. 80, di ba? Kunin mo muna yung 50% niya. 80 times, paano tayo kumuha ng percent? I-multiply natin yung sa decimal form ng 50%, which is 0.50. So, ano yung technique natin? Kung alam mo yung tinatawag nating utang method, pwede mo yung gamitin dito. Okay? Ang ginagawa sa utang method is, kailangan matanggal mo yung decimal point sa isang number. So, kunyari, 0.50. Para matanggal mo yung decimal point, ilang movement kailangan mong gawin? Dalawa. Kasi pag nag-move ka ng dalawa, magiging 0.50 yan, which is equal lang din sa 50. Lagay mo yun sa utang mo, 2 decimal places. Ngayon, i-multiply mo yung number as is. 80 times 50. 0 times 0, 0. 0 times 8, 0. 5 times 0, 0. 5 times 0, 0. 5 times 8, 8, 16, 42, 40. So, meron ka ditong 40. Then, meron kang, 0, 0, 0, 0. Ito yung value mo. Ngayon, ilan yung inutang mong decimal place? Kapag nakuha mo na yung value mo mula dun sa ginawa mong technique, ibabayaran mo yung decimal place. So, lalagay mo dito ng 0. So, ang sagot mo is 40.000 or 40. Equal lang din yun sa 40. Take note ha. Binalik mo yung decimal point kapalit ng inutang mo kaninang decimal place para makapag-multiply ka without decimal point. Pwede mong gawing method yun para di ka malito. So, 40, hindi pa yung final answer mo. Yung 40 is 50% pa lang ng 80. Eh, ang hinahanap mo ay 25% ng 50%. So, ang gagawin mo, yung value na to, ay multiply mo pa sa 0.25. 40 times 0.25. Ganun lang din yung method mo. Gayahin mo yun sa utang method natin. Ilang movement kailangan mo para matanggal yung decimal point? 1, 2. So, magkautang ka din ulit ng 2 decimal place. Kapag naging ganun, magiging 40 times 25 na lang. Then, proceed with multiplication. 40 times 25. 5 times 0, 0. 5 times 4, 5, 10, 15, 20. So, 20. 2 times 0, 0. 2 times 4 is 8. Then, ito ay 10. So, meron kang 1,000 ang value mo, pero may utang kang 2 decimal place kanina, galing dito sa ginawa mo. Para matanggal yung decimal point, nag-move ka ng 2 places. So, ginawa mo siyang 40 times 25. Ngayon, after mo kayong sagot, kailangan mong bayaran yung inutang mong decimal place. And kung nalilito ka sa ganitong method, may tutorial video ako sa ganito kong method. So, ang answer mo is 10.0 or 10. So, 10 na lang yung sagot mo dito. Okay, to check for that, pwede kang gumamit ng calculator. 25%, so 0.25, 0.50 times 80 is 40. Tapos kunin mo yung times mo sa 0.25. So, 10. So, ayun yung tamang sagot, 10. Then, ito meron ulit tayong question. What is one, ito naman, naka-fraction form. Kung kanina na percentage siya, ngayon fraction naman. What is 1/4 to 5/10 of 80? Ganun lang din. Kapag ganito yung tanong na nakita mo, pabaliktad to sinasagutan. So, kukunin mo muna yung 5/10 ng 80. Kapag nakuha mo yung 5/10 niya, kunin mo yung 1/4 ng 5/10 value ng 80. So, paano yun gawin? Solution. So, pabaliktad, diba? So, mag-start tayo dapat sa
5, 10. Kung kukunin mo yung 5, 10 ng 80, parang nag-multiply ng 5 over 10 sa 80 times 80. Para di ka malito, ang 5 tenths, parang minultiply mo yan sa 80 over 1. Kapag nagmumultiply ka ng fraction, numerator sa numerator, denominator sa denominator. So, 5 times 80. So, 80 times 5, 0. 8 times 5, 8, 16, 42, 40. So, meron ka ditong 400 over 10. 400 over 10 kasi 10 times 1 dito. Ngayon, yan. Anong gagawin mo dyan? Kapag nakuha mo na yung value mo, which is 400 over 10, ang gagawin mo lang dyan is, siyempre, divide mo na siya. So, ilan yung equivalent niyan? Yan ay equivalent, ang 400, pag dinivide mo sa 10, equal yan sa 40. Sige. Paano ko nakuha yun nang hindi pa dinidivide? Mas madali kasi kapag may nakita kang 0. Para hindi ka malito. Ngayon, may 0 ka sa taas. Pwede mo yan i-cancel. Cancel mo din yung 0 dito sa baba. May iwanan ka na lang ng 40 over 1. 40 ba? Pag dinivide mo sa 1, ilan yun? 40 din. Mas mabilis kasi yung fraction na may mga 0. Di ka malilito. So, ayun. Kung ilang 0 to, syempre, kung isa lang dito, isa lang din sa baba. Kung dalawa, inano mo, dalawa din sa baba. Pero since isa lang dito, isa lang na-cancel mo, 40 over 1 or 40. Kaya yan, hindi ko na siya diretso divide. Pwede mo nang gawin yun. Pwedeng method yun. Ngayon, ako may 40. Ang sabi, kunin mo daw yung kunin mo 5 tenths of 80. Kapag nakuha mo 5 tenths ng 80, kunin mo yung 1/4 nun. 40 times 1/4 naman. 1/4 ng 40. So, para kang 40 over 1. May multiply mo lang, parang fraction. Numerator, denominator times din 1 times 40, 40. 4 times 1 is 4. Then, ayan. Ilan 4 meron sa 40? Siyempre, alam na natin na meron diyang 10. So, yung answer din dito is 10. Galing pala to sa mga reviewers. Baka kasi nalilito kayo kung paano siya sagutan. So, 40. Kasi 10 times 4 is 40 din. So, ayan, 10 yung answer dito. Okay, ngayon naman, what is 1/2 of 1/3 of reciprocal of 7/12? O, diba, ang technique natin, pabaliktad kasi ito sinasagutan. Kunin mo muna yung 1/3 ng 7/12 bago mo kunin yung 1/2 nung 1/3 value ng 7/12. So, okay, punta tayo sa solution. Pag sinabing reciprocal, kabaliktaran. Kunyari, ayan, 7/12. Ang reciprocal niyan ay 12 over 7. Kasi reciprocal, ibig sabihin, ibaliktad mo siya or kabaliktaran nung 7 over 12, baliktarin mo 12 over 7. So, kunin mo yung 1/3 ng 7 over 12. So, kapag kinukuha mo yun, parang sinabi mong mag-multiply ka ng 1/3 sa 12 over 7. Ulitin ko lang ha. Ang sinabi kasi dito, reciprocal. Ito ay 7/12. Ang reciprocal nun is kailangan mo lang baliktarin. So, 12 over 7. Reciprocal lang ng 7 over 12. Kaya yun ang binaliktad natin. Then, proceed sa multiplication. Kasi numerator times numerator, denominator times denominator. 1 times 12 is 12. 3 times 7, 7, 14, 21. So, ito ay 21. Ngayon, pwede pa ba natin yan i-simplify? Pwede pa. By anong number? 9, 12, 15, 18, 24. Okay, pwede siya by 3. Sige, kung di mo alam yung simplification, ganito yan. Dapat, kapag nag-divide ka ng any number dito, kahit anong number, dapat walang may iwang butal. Kunwari, 12, nag-divide ka kunwari ng 5, may iwang butal. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-simplify gamit yon. Fix na yung number. Pero since pwede to sa 2, yung 12 pwede siya sa 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero yung 21, bawal. Kasi ang multiples niya hanggang 20, yung multiples na yun hanggang 20 lang, 21 siya. So may bubutal doon sa kanya or sa sobra. So hindi pwede. Dapat yung gagamitin mo is pwede sa kanilang dalawa. So kapag trinay natin yung 3, dinivide mo sila sa 3. Parehas. 3, so 3, 6, 9, 12. Meron ka ditong 4 over 21 naman 4, 3, 6, 9, 12, 10, 18, 21. Meron kang 7, 4 over 7. Sorry, medyo malabo yung pagkakasulat. Okay yan, 4 over 7. 4 over 7. So, ito na yung simplified na version ng sagot mo. Ngayon, hindi ka pa tapos. Ang sabi sa'yo, ano yung
1/2 ng 1/3 ng reciprocal ng 7/12. So, yung 4/7 value mo, i-multiply mo siya sa 1/2. So, ayan, numerator, denominator times denominator. So, ito ay 4, ito ay 14. Pwede pa ba ito i-simplify? Oo, kaya pa siya i-simplify by 2. So, ito kaya ng 2, ito din kaya din ng 2. Okay, so kung dinivide mo to sa 2, meron ka pang equal pa to sa, so pag dinivide mo yun sa 2, dinivide mo din sa 2, pwede mo pa siya i-simplify. 4 divided by 2, so 2, to 14 divided by 2, 7. So, your final answer would be 7. Ang answer dito is, what is 1/2 of 1/3 of reciprocal of 7/12? The answer is 2/7. Hindi mo na siya kayang i-simplify pa, diba? Kasi kung sinubukan mo sa 2, kaya naman si 2, maging 1 siya, kasi sa 7 hindi, magkakabutal. So, ito na yung pinaka simplest answer mo. 2/7. Okay. Ayan, so ulitin ko lang ha. Kung sakaling nalito ka, yung simplification, any number na pwede mo i-divide sa pareha sa kanila, yung nasa numerator, nasa denominator, kung saan hindi ka magkakaroon ng sobra or butal dun sa number. Ganun lang yung method nun. So, ayan, kagaya nun. Go. Okay, so eto, ayan, nag-count pa talaga ako. 2 and 1/4 of 3/4 of 60. Paano yan? Una, ganun din, pabaliktad nga siya. Kunin mo muna yung 3/4 of 60, then kunin mo yung 2 and 1/4. So, 3/4 ng 60, parang sinabi mong 3/4 times 60 yan. Eh, pwede mong isulat yung 3/4 of 60 as 3/4 times 60 over 1. Then, 60 times 3, ilan ba yun? So, 3 times 60, 3 times 0, 0. To 6 times 3, 6, 12, 18. So, meron kang 18. Tama ba? 6, 12, 18. Tama naman. 180 over 4 times 1 is 4. Tama? So, 180 divide mo na lang siya sa 4. So, ang answer mo dito is 45. Hindi na ako nag-proceed sa long division. May tutorial ako sa long division kung hindi ka pa marunong ng long division para mapabilis yung sa video. So, ito, 45 yung 180 divided by 4. So, meron kang 45. Ngayon, hindi pa yun yung answer mo. Yung 45 pa lang is 3/4 of 60. Eh, ang sabi, kunin mo yung 2 and 1/4 ng 3/4 ng 60. Ngayon, 2 and 1/4, i-convert mo muna siya sa improper fraction form niya. Paano yun? 4 times 2. Diba ganun? Pag nagko-convert, 4 times 2, so 8 siya, plus 1 is 9 over 4. Then copy mo yung denominator. So, yan. Ganito, ang pag-convert ng mixed number sa improper fraction, 4, ito times mo dito, 4 times 2, yung denominator, i-multiply mo dito sa number na to. 4 times 2, then plus 1, so 9, tama diba? 4 times 2 is 8, plus 1 is 9, then copy the denominator, which is 4. 9/4. So, ito is, 9/4 is ibang form ng 2 and 1/4 lang. So, para lang makuha mo agad yung value ng 2 and 1/4 of 3/4 of 60. So, ang 3/4 ng 60 is 45. So, ang 2 and 1/4 yan, which is, di ba 9/4 yung ibang form ng 2 and 1/4? 9/4 times 45 over 1. Tama? Tapos, proceed ka na lang 9 times 45, which is 405 over 4 times 1. Di na ako na-proceed sa typical multiplication. Gusto mo aralin yung multiplication and division, may tutorial ako na solo para lang mapabilis to. Okay. So, 405 divided by 4. So, your answer is 101.25. So, ito na yung magiging final answer mo. Ngayon, check natin. 3/4 of 60. Ano ba yung 3/4 ng 60? Check lang natin using calculator. 3/4 of 60 is 45. Ngayon, kunin mo yung 2 and 1/4. 2 and 1/4 is 4 times 2, which is 8 plus 1. So, 9 over 4 ng 45. 45 is yun, 405 over 4 or 101.25. So, ayun. Yun lang para sa tutorial video na to. Ngayon, kung gusto mong ma-notify kung may bago akong tutorial video, kasi parang weekly lang ata ako. Hindi ako everyday makapag-post since hanggang Sabado yung klase ko.
Ayun, para ma-notify ka, click mo lang yung subscribe button. And kung nagtatanong ka kung pwede mong i-share yung mga tutorial videos ko na nasa group, pwede mo siyang i-share. And yun lang, maraming salamat and good luck.